Mukhang hindi lamang sa flood control project may blacklisted na mga kontraktor dahil ang ilang senador isinusulong na ipa-blacklist rin ang mga kumpanya at kontraktor na palpak ang konstruksyon sa mga classroom. Si Luisa Erispe sa sentro ng balita. Palpak na pagbuo ng mga classroom at school buildings. Isa yan sa mainit na usapin noon, kaya naman sa ilalim ng budget ng 2026, direkta na sa LGU o sa Department of Education ang pagsasaayos ng mga eskwelahan. Pero sa pagdinig ng Senate Committee on Basic Education, ang hinihirit naman ni Senator Raffy Tulfo, ipa-blacklist na ang mga palyadong kontraktor at pribadong kumpanya na kasama na dati sa una at ikalawang batch ng Private-Public Partnerships o PPP para sa school infrastructure projects. Ayon kay Senator Tulfo, may mga sumbong kasi sa kanya na may history ang ilan sa kanila na kung hindi tapos, delayed naman o kaya hindi maganda ang pagkakagawa ng mga proyekto. We can no longer afford to incur unreasonable delays, substandard construction, and the awarding of projects to unqualified contractors. Dapat ma-blacklist ang mga non-performing private companies. Dapat meron tayong ginagawang thorough screening or vetting to ensure na itong sasali sa programang ito na napakaganda, hindi tayo maisahan. Giit pa nga ni Tulfo, meron pang eskwelahan na madali lang masira. Namomonitor natin pagdating sa bagyo, ito yung unang nililipad, itong unang binabaha. So dapat we have to be very careful na talagang quality yung classroom sa binibuild natin. Aminado naman ng DepEd, marami talagang eskwelahan na itinurn over sa kanila kahit problematic. Pero sa ngayon, may listahan na sila ng mga kontraktor at pribadong kumpanya na may reklamo sa paggawa ng proyekto. Yung iba pong na classroom na tinurn over ay hindi po maayos. Kasi tinurn over po siya sa DepEd at pinirmahan kahit na may problema. So yung pong nire-raise po ninyo, na turnover po siya. Pag tinurnover mo, makikita mo, hindi mo na alam na may problema yun until nagkabagyo tapos nilipad, di ba? I mean, hindi naman engineer yung mga PTA na makikita talaga nila. So we would like to see that data. Obviously, the success or the continuation of this program, it means that dapat the majority of the 13,000 maayos. Kung 70% yung failure rate natin, ba't natin itutuloy? Dagdag naman ni Tulfo, dapat kasama na rin sa mga susunod na kontrata ang maintenance. Bagay na sinang-ayunan naman ni Committee Chairman Senator Bam Aquino at ng DepEd. There were complaints that I received na itong mga toilet o CR na nagkakaproblema sa plumbing. Yun. Na nagkakaproblema sa bubong na tumutulo, dingding tumutulo, hindi na, walang kinalamang estudyante dyan. At walang kinalaman sa wear and tear yan. Bago pa lang, 2 years pa lang, sira na agad. We will include that feature. The next PPP na gagawin is jumping off the learnings from the previous PPP. So yung maintenance, nakapasok na. Yung standards, no, nandyan na. Kahit yung mga ibang kagamitan, nakapasok na rin siya. So even though we finished that PPP in 2018, itong susunod, magagamit niya yung mga learnings doon para yung next na gagawin, di hamak mas maganda rin, mas maayos. Luisa Erispe para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.